Good morning! Good morning. Okay, salamat sa Diyos sa paulit na pagkakataon na pinagalaw sa atin para pag-aralan po ang kanyang salita. Alamin ang kalooban ng Panginoon. Katulad ng prayers and preparation natin kanina, I hope na ang puso't isipan natin ay handa na sa pagkinig ng salita ng Panginoon ngayon pong umaga. Buksan natin ang ating pong mga Bibles sa 1 John chapter 1, verses 5 to 10. 1 John chapter 1, verses 5 to 10. Hinihiling ko po ulit about sa na tayo mag-skindig. At basahin po natin ito lang sa sagutan. Sasabay po sa akin ang mga lalaki and then sasagot po ang mga babae. Okay po? 1 John chapter 1, verses 5 to 10. Men, ready? Begin. This is the message we have heard from Him and declare to you, God is light, in Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ purifies us from all sins. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. The Lord bless the reading of His Word na po ay manalangin. Nangilang Diyos, salamat po sapagkat sa umagang ito ay bukas na sa harapan namin ang inyong salita. Uli, Panginoon, humihingi kami ng karunungan at pangunawa na nabubuhat, Panginoon, sa inyo upang ma-appreciate namin ang kahalagahan ng inyong salita sa buhay namin ngayon po umagang ito. Ang patuloy ko pong panalangin sa bawat isa, tulungan mo na may angkop namin ito sa aming buhay. Sapagkat ang ipinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakapulong po lahat. Alam niyo ba na 292 days na lang ang Pasko na? 292 ang namin ang countdown. No? Pero alam niyo, isa sa mga nakaka-excite pagka narinig mo yung salitang Christmas, salitang Pasko, ay yung mga lights. Di ba? Isa yun sa mga, para sa akin ewan ko sa inyo, but for me, namamangha ako sa dami ng ilaw pagka Pasko. Although, yan dito sa Pilipinas, ay medyo nagtitipid na, no, tayo sapagkat pamahal na ng pamahal ang mga bilihin. Next week, sobrang mamahal ang gasolina, no? Kaya ibig sabihin, pag nagmahal ang mga gasolina, mamahal din ang lahat ng mga commodities, no? So, sa kabila noon, ay isa yung sa pinaka nakakatuwa, no, na makita pagka Christmas ang mga ilaw. Ang mga ilaw. Alam niyo ba na meron tinatawag na City of Lights? At ang city na yon ay hindi dito sa Pilipinas, hindi dyan sa Okada. No? Kundi yung tinatawag na City of Lights ay ang Paris. Okay? Or ang French ng Paris ay Paris. Okay? So sa Paris, no, kung inyong mapapansin, bawat streets, no, almost 200 plus streets ng Paris, lalo na pagkagabi, ay maliwanag, may ilaw. Pero alam niyo ba, before they became the City of Lights, they were the City of Crimes. No? Noong 1700s, or noong 17th century, punong-puno ng krimen. No? Ang daming patayan, ang daming mga rape cases na nangyayari sa City of Paris. Kaya ang mga tao, hindi na sila naniniwala sa batas. Sapagkat even the authorities commit the same crimes. No? Ngunit, nung naging hari itong si King Louis XIV, sinikap niya na bumalik ang tiwala ng mga tao sa authorities. Kaya, iniutos niya sa lahat ng mga pulis during that time na lagyan ng ilaw ang bawat streets o bawat street ng lanterns. That time, wala pang kuryente. So, mga lanterns lang yung mga ilaw, mga sulong, mga ilaw.
maliwanag ang buong Paris. At bakit niya pinagliwanag ito? Bakit binigyan niya ng ilaw lahat ng mga streets ng Paris? Para hindi na makagawa ng kalokohan ng krimen yung mga masasamang tao. Sapagkat madalas nangyayari ang mga krimen during that time sa kadiliman o pagkamadilim. Pero pagka maliwanag yung streets, natatakot sila. No? At nagkaroon ng kapayapaan noong taon na yun, no? At yung mga sumusunod ng mga taon sa Paris because of this lights. And then later on, nung napayo na itong tinatawag nilang Eiffel Tower sa isang exhibition ng modernization, ay pinailawan niya itong Eiffel Tower na nag-signify that this city is really the city of lights. No po? At alam niyo, pag nakita niyo yung ilaw nitong Eiffel Tower, ay talagang mamamangha kayo. 10 years ago or 11 years ago, we were blessed to visit itong Paris. No? Good. Kilala niyo ba yung bata mo? So, ano ba lang sa akin? Anyway, so makita natin, pagdating ng 7 o'clock ng gabi, talaga parang Christmas tree ang Paris at nakakamangha, nakakatuwa po ito. Ano po? Ngunit sa kapila ng ito pong Paris ay city of lights. May mga limitations po siya. Meron din po hindi naaabot ng mga iskinita. Ito pong lights na ito. Kaya yung mga crimes din dito ay nakakalusot. Di po ba? Ngayon ba, mga kapatid, ito pong pinag-aaralan natin, itong 1 John chapter 1, no? Or itong book of 1 John, ini-introduce ni Apostol Juan kung sino ang Panginoon. No? Napakahalaga na makilala natin kung sino ang Panginoon. Because when you know God, it will change your life. No? It will change your perspective. No? Magbabago ang tingin mo, lalo na pagka ikaw ay may problema, no? Pagka ikaw ay may pinagdadaanan sa iyong buhay. No? Lalo na pagka ang daming mga problema na hindi mo alam kung anong solusyon. When you know God, your perspective will be different. Your attitude, your behavior will be different. At ngayon pong March to May 2026, yan po ang ating journey. No? Yan ang ating paglalakbay at pag-aaral na gagawin. Knowing God. No? Kilala niyo ba ang Panginoon, no, sa inyong buhay? Masasabi niyo ba na malaki na ang pagkakilala natin sa Panginoon? No? Alam niyo po, habang nandito tayo sa lupa, no, ay hindi matatapos ang ating pagkakilala sa Panginoon. Every day, every situation in our lives, we will know who God is. Ano? At unti-unti itong babaguhin yung ating pong mga pag-uugali, yung ating pong mga kilos, yung ating pong mga pananaw as we understand the character of God. At lastly, pinag-usapan natin the God who is accessible. No? Pinakilala ni Apostol Juan na itong Diyos, no, na ating sinasamba, pinaglilingkuran, itong Diyos na ito ay madaling malapitan. No? Hindi mo na siya hahanapin kung saan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat siya ang lumapit sa atin. Siya ang naghanap sa atin. No? And He was the one who pursued us. And still pursuing us up to this point. No? Talagang siya naghahanap. Siya ang naggagawa ng sitwasyon para ma-realize mo na kailangan mo ang Diyos. Na, salamat sa Panginoon because our God is an accessible God. Madali siya malapitan. Kaya again, kung meron kayong pinagdadaanan niyo, may mga problema kayo, may mga kabigatan kayo sa inyong buhay, call on me. No? It's just a prayer away. Yun nga ang lagi natin pinag-aaral sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things which you know not. Okay? So, our God is an accessible
God. At ngayon po, dahil sa pinag-usapan natin kanina yung City of Lights, no? Pag-uusapan natin ngayong umaga, at inintroduce ito ni Apostol Juan, no? Another character of God, no? The God who is light. No? The God who is light. Ang Diyos na liwanag. Alam niyo po ba na ang Diyos ay liwanag? Siya ang pinagbubulan ng liwanag. No? Siya ang nagbibigay. No? Hindi lang pinagbubulan, kundi siya rin ang nagbibigay ng kaliwanagan sa ating pong buhay. Sa mundong ito, na punong-puno po ng kadiliman. When I say darkness, ang ibig sabihin po nito, darkness of confusion, no? Pagkalito, no? Darkness of discouragement, darkness of disobedience, no? Darkness of distraction. Hindi ko alam kung anong darkness meron kayo or nasa ang darkness kayo ngayon po umaga. Are you confused? No? Are you distracted? Are you disobeying the Lord right now? Nakakapatid ngayong umaga, as we study the God who is light, makita po natin ang kahalagahan ng Diyos ay liwanag. No? At dito po sa ating pag-aaralan, si Apostol Juan ay nagbigay ng tatlong dahilan bakit dapat makilala natin ang Panginoon bilang liwanag. Hindi lamang liwanag ng mundong ito, but your personal light. No? Your personal light. Sapagkat sa ating pong pamumuhay dito sa lupa, tayo po ay naglalakbay. May kanya-kanya tayong journey. Di ba? Meron kanya-kanya tayong patutunguhan. May kanya-kanya tayong purpose. At alam niyo kung wala kayong ilaw sa inyong pupuntahan, ano mangyayari sa atin? Mag-discourage tayo, mag-doubt tayo, mag-disobey tayo. At yun po, ang pinakamalala, tayo po ay mapapakawa. Di ba? Kaya napakahalaga ngayong umaga itong tatlong dahilan na ipinakita ni Apostol Juan nung kanyang introduce God as the God of light. Okay? So, ano yung tatlong dahilan na ito? Una, the perfection of the light. The perfection of the light. Ang kasakdalan or ang kawalan ng dungis ng ilaw na ito. Ng liwanag na ito. Okay? Ang sabi dito sa 1 chapter 1, verse 5, this is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. No? Sabi ni Apostol Juan, siguro kasama ng iba niyang mga apostles, no? Ito ang narinig namin kay Jesus na kanyang ipinapangaral. God is light. In Him, there is no darkness at all. Okay? So, nung binanggit po dito ni Apostol Juan na ang Diyos ay liwanag, meron po tayong dalawang makikita na ibig sabihin ito. No? Ang una, it's purity. No? Ang kalinisan, no? ng ilaw or liwanag na ito. Okay? Nasabi dyan sa 1 John chapter 3, verse 3, basahin nga po natin. Ready? Begin. All who have this in Him purify themselves just as He is pure. Okay? So sinabi po ni Apostol Juan, the Lord is pure. No? Walang karumihan kang makikita. No? Walang kadiliman. No? Walang anino kang makikita. Ito ay malinis, ito ay maliwanag. Diba pagka malinis ang tubig, when the water is pure, anong gagawin mo? It is safe to drink. Diba? Hindi ka kakabahan. No? Hindi ka matatakot. No? Alam niyo sa Switzerland, yung mga faucet sa daan, pwede kang uminom doon. No? Hindi ka na kailangan bumili ng mineral water doon. No? Hindi mo na kailangan ng purified water doon. Sapagkat lahat ng tubig sa faucet, no? At kahit sa mga fountains na nakikita mo sa daan, pwede kang uminom. No? Sapagkat ganun kalinis ang tubig. It is pure. It is safe. Ang ilaw na ito,
No? Ang Panginoon bilang liwanag. No? Ito'y nagpapakita that He is perfect, He is pure. Okay? Ang ibig sabihin, hindi ka dapat matakot sa Diyos. Ano ibig mo sabihin na hindi ka dapat matakot? No? Kasi, gaya na sabi ko sa inyo kanina, ang kinalakihan ko, no? Ang tinuro sa akin ng aming mga magulang, pag hindi ka sumunod sa Diyos, paluin ka na. No? So parang naging dating sa akin ng Diyos ay tagapagparusa, tagapalo. No? Parang tatay at nanay ko. Pagka nagkamala, pinapalo ko. Kaya, parang natatakot ako na sumunod sa Kanya. Kasi baka pagka nagkamali ako, paluin ako. Pero, dito po, totoo po yun that God is just. No? At God doesn't tolerate sin. Pero, God is a God of chances. No, bago kanya paluin, bago tayo paluin ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng napakaraming pagkakataon muna. No? Para pagka hindi mo tinake yung mga pagkakataon na yun, no? At tayo ay pinalog ng Panginoon, didisiplina niya tayo. Hindi natin pwede sisihin ng Panginoon na, Lord, bakit hindi mo naman ako binigyan ng chance? No. Kaya tayo ay hindi pa nalilipol hanggang ngayon. No? Kung titignan natin kung gaano karami ang kasalanan natin ginagawa everyday. Ang dahilan kung bakit tayo nagigising pa sa umaga, no? At nakakatulog pa sa gabi. At again, ngayong umaga, kung bakit tayo nandito ngayong umaga, sapagkat binibigyan pa tayo ng maraming pagkakataon ng Panginoon. Okay? So dito po, makikita natin, hindi po tayo dapat matakot in a sense na huwag tayo matakot na sumunod sa Kanyang utos, na sumampalataya sa Kanya. Because He is pure. His commands are pure. Okay? Mapagkakatiwalaan po natin. Sabi pa sa Psalm 192 verse 15, basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. Proclaiming the Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. Okay? Walang kasamaan sa Kanya. Sometimes, no? Pagka meron tayong narinig na utos ng Panginoon, sometimes ang dating sa atin ay parang mahirap naman si Lord. No? Parang kailangan ko ba talagang gawin ito? For example, love your enemies. Ang hirap dun ha. Diba? Yun ang sa tingin ko, pinakamahirap na utos na sundin. No? Kumbaga, kaya ko kayong magbasa ka ng Bible, mag-pray. No? But to love your enemies, kailangan mo talaga ng biyaya ng Panginoon. Pero bakit tayo inutusan na mahalin ang ating mga kaaway? No? Because there is no wickedness in Him. Ano ibig ko sabihin ito? Wala siyang iniutos na makakasama sa atin. Wala siyang iniutos sa atin na iniisip niya, pag sinuto niya ito, siya, makapahawak ng tao. At dapat lang yun. Sa totoo lang, dapat lang naman tayo ipahamak ng Diyos. Yun ba? Sapagkat lagi natin siyang sinusuway. Kung magkakaroon po tayo ng accounting ngayon kung umagang ito, ngayong oras na ito, gaano karami ang sinusuway mo na utos niya kaysa sinusunod. No? Mabibilang kaya sa mga daliri natin, sa paa at kamay, yung mga sinusunod natin. No? Kung ikumpara natin sa mga sinusuway, ilang daliri kaya kailangan. Mga kapatid, tandaan po natin na ang Panginoon, He is pure. Dalisay ang kanyang motibo sa atin, kung bakit niya inuutos sa atin yung isang bagay nito. Huwag ka magsisinungaling, no? Magsipag ka, diba? Gawin mo ito, gawin mo yan. Kahit na may sakripisyo tayo kailangan doon, tandaan po natin, there is no wickedness in Him. Because God is pure. This light is pure. Okay? And then sabi pa sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, basahin niya po natin. Ready? Begin. He is the rock. His words are perfect. And all His ways are just. A faithful God who does no wrong.
upright and justice. Noong pang panahon ng Old Testament, ito na ang nakita ng mga Israelites. Ito na yung dineclare ni Moses tungkol sa Panginoon. No? He is the rock. His works are perfect. Walang masama, walang kasamaan. No? Ito ay sakdal. Nang ibig sabihin, pagka sinunod mo ito, hindi ka magkakamali. Di ba? Pagka ginawa mo yung ipinapagawa niya, tatama ka lang. Di ba? Mananalo ka parati. Pagka sinunod mo yung kanyang instruction. Sabi niya, His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and justice. Napatiging bagay. Kilala niyo ba ang Panginoon? Justice. Kung hindi niyo pa nakikilala ang Panginoon, na ganito siya. Now it's your time to know. Nagpapakilala siya sa atin. He is. Okay? Next. Ang sabi sa Hebrews chapter 4, verse 14 and 15. Even the Lord Jesus Christ. Sabi dito, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet, ano sabi yan? He did not sin. No? So, ang Panginoong Jesucristo, He was tempted in every way. No? Lahat ng pwedeng temptation na meron sa mundo ito, na-experience ng Panginoong Jesucristo. Pero sabi niya, yet, He did not sin. Hindi siya nagkasala. Nanatili siya na malinis. Nanatili siya na matuwid. No? Hindi siya bumigay. Di ba? Kahit na napakatindi ng temptation. Kahit na kaya-kaya niyang gawin yung temptation sa kanya. Di ba? Pero, sabi niya, He did not sin. The Lord Jesus Christ, our Lord, our Savior, hindi po siya magsalita. Siya po ay malinis. Siya po ay matuwid. At pagka tayo ay tumawag sa Kanya, at sinabi niya sa atin kung ano ang dapat natin gawin, kailangan natin siyang pagtiwalaan. No? Hindi natin pwedeng sabihin na, Diyos siya eh, kaya nang gawin yun. Diba? Kaya ako, tao lang ako. Diba sabi ko sa inyo yung sa pelikula, no? Si Vito Lapid. Paborito ko panoorin yun, si Vito Lapid. Ang sabi sa kanya nung kanyang, nung kalaban niya, patawarin mo na ako. Kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad, dapat patawarin mo na ako. Mas bigarin niya. Diyos yun. Hindi naman ako Diyos. Pero ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, no? Ngayong umaga, kung ano yung niutos sa atin ng Panginoon, magagawa din po na. Sinisigurado ng Panginoon sa atin that our struggles, no? Yung ating pong mga weaknesses, ay kaya natin mapagtagumpay. Sapagkat katulad niya, human as He was when He was here, napagtagumpay. At alam niyo ang pinanglaban niya? Word of God. No? Kung inyong babasahin ang Matthew chapter 4, no? Nung siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, gutom na gutom siya nun. No? Ako nga, mag-miss lang ako ng isang meal. Gutom na ako, lahat ng maisip kong pagkain, masarap. No? At talagang nangangatal na ako sa dito. Eh, lalo na mag-fasting ka ng 40 days and 40 nights. No? Tapos tuksoyin ka na yung bato, gawin mong tinapay. No? Talagang ang tindi ng temptation doon. No? Pwede mong gawin yun. Kaya gawin ng Panginoon yun. But, hindi siya nagpatukso. Ano ang pinaglaban niya? Word. At yung mga iba pang mga temptations na ginawa sa kanya. Ang pagiging baga sa panahon ng temptation. Alam niyo ba na makapagtagumpayan natin? Kung hihingi tayo ng tulong sa Kanya, kung gagawin natin yung mga instructions, mapapagtagumpayan natin. Ang dahilan kung bakit po tayo laging bumabagsak. Ang dahilan kung bakit maybe some of us are giving up. Eh dahil sa hindi natin ginagawa
yung instruction. Hindi natin pwedeng i-accuse ang Panginoon na, Diyos siya makapangyarihan. Kaya nga ginawa niya it will be powerful. We will become victorious pagka ginamit natin ang salita ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, siya po ay malinis. Hindi siya nagkasala. Siya lang ang tao sa mundong ito na nabuhay na pwede magsabi, hindi ako nagkasala. The rest ay lagi kasala. Okay? So, yun po ang na makikita natin na perfection of life. No? It is pure. Next, it is its power. No? Makikita natin yung kanyang kapangyarihan. Ang sabi po dito, in Him, there is no darkness at all. Ano po ang ibig sabihin yan? In Him, no darkness will penetrate or can penetrate. No? Hindi pwedeng 1% no po, ng presensya ng Panginoon ay madilim. Hindi mo pwedeng lagyan ng anino ang kaliwanagan ng Panginoon. Okay? Because His brightness is too powerful. Sabi dito sa ano bang nire-represent ng darkness? It represents deception. No? When you are deceived, no? Pagka ikaw ay niloko, dinaya, no? Pagka ikaw ay naniniwala sa kasinungalingan, you are in darkness. Diba? Pangalawa, disobedience. No? When you are disobeying God, you are in darkness. No? Pagka ikay lumalayo sa Panginoon, that means you're going away from the light. Okay? So pagka lumayo ka sa liwanag, saan ka papunta? Sa kadiliman. No? So when you are disobeying, you are in darkness. Next, distraction. No? Sa kapahamakan, no? It represents darkness. Kung ikaw ay may pinagdadaanan niya, no? Kung ikaw ay maraming kapahamakan na napagdaanan, you are in darkness. Diba? And then, ang pang-apat, death. Diba? Yan ang isa sa nagre-represent ng darkness. So, itong apat na ito, pala, kung ito'y nararanasan mo sa oras na ito, you are in darkness. But, when you know that God is light, ito po ang promise ng Panginoon. Sabi niya sa John chapter 8, verse 12. Isayan mo natin. Ready? Begin. When Jesus spoke to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Wow! Di po ba? Napakaganda ng pangako ng Panginoong Jesucristo. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Ano ang gagawin mo? You just follow the Lord, who is the light of this world, and deception, disobedience, distractions, and death. You will never walk in these things. No? Again, you will never walk in darkness. Hindi niya sinabi na you will not walk in darkness, but sinabi niya, you will never. At again, kaya sabi ko sa inyo, basta binanggit ang salitang never po sa Bible, ito po ay emphatic. No? Ang ibig sabihin nun, hinding-hindi. No? Nasabi ng Panginoon sa John chapter 10, verse 27, no? Lahat ng sumusunod sa Panginoong Jesucristo, no? Ay hawak niya, and they will never perish. No? Hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw ng sino man. Wow! No? Napakaganda ng pangako na ito. And again, mga kapatid, nawa, as we read these passages, or this passage, sana tingnan natin ang ating mga sarili sa umaga. Ano ang nakita ng Panginoon sa akin? Bakit ako binigyan ng ganitong pangako? Bakit ako binigyan ng ganitong assurance? Anong meron?
Sana, this will tell us to humble ourselves to God. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Hindi po tayo pwedeng, anong tawag dito? Mag-demand sa ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat kung titingnan natin ang ating mga sarili, walang dahilan ng Diyos para tayo ay hanapin. Puntahan. Walang dahilan ng Diyos para tayo lapitan. At lalo higit, walang dahilan ng Diyos para mamatay siya para sa atin. To save us. Because of its character, or His character, kaya nandito po tayo. Okay? So, tayo po ay magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Ang pagpakumbaba sa Kanyang harapan. Okay? So, sabi niya, makikita po natin dito na walang kapangyarihan ang darkness sa liwanag. So kung ang Panginoon ay nasa puso mo, kung ang Panginoon ay sinusunod mo sa bagay, walang kapangyarihan ang darkness sa atin. Tayo po ay na laging magtatanong. Okay? Ang sabi pa dito, kung isa-summarize po natin ang God is light, sabi po ng dictionary, ganito daw po ang makikita natin. Basahin po natin. Ready? Begin. God is completely, unreservedly, absolutely holy, with no admixture of sin, no taint of iniquity, and no hate of injustice. It means He is morally perfect, transparent, and the source of all truth. Okay? So yan po ang ibig sabihin when John introduced the Lord as the God who is light. No? He is morally perfect, transparent, and source of all truth. No? Lahat ng katotohanan ay nagmumula sa Panginoon. Okay? Kung gusto mong malaman ang katotohanan, you read this word. No? Sapagat lahat ng sinasabi sa Biblia, buhat sa Panginoon. At lahat ng buhat sa Panginoon, it is true. At mapapagkatiwala natin at kailangan po natin sundin. So yun po ang makikita natin. No? Now na nakita po natin ang perfection ng light, na dapat itong pagtiwalaan. Sana ganito po ang maging attitude natin. Basahin niyo po natin. Psalm 27 verse 1. Ready? Begin. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Ngayong umaga, meron ka bang kinakatakutan? May pinapangambahan ka ba? Sa mga susunod na mga araw, nagmamahal na ang mga bilihin. Sa susunod na mga araw, hindi natin alam kung ano mangyayari sa Middle East. No? Hindi ko alam kung may mga loved ones kayo, may mga kakilala kayo sa Middle East na stranded ngayon. Alam niyo ba, pag pupunta kayo sa airport ngayon, ang luwag ng airport ngayon. No? Ang tahimik ng airport ngayon. Bakit? Ang daming stranded. No? Hindi makalipad. Kaya nung sinundo ko yung dalawang kapatid, last week, ang bilis nila sa immigration. 5 minutes lang. Samantalang dati, inaabot ako ng isang oras paghihintay sa kanila. No? Kasi ang haba ng pila. At karamihan ng mga nakapila doon galing Middle East. So ngayon, ang bilis ng biyahe. No? Ang bilis ng processing. Ito ba? Pero dito mga kapatid, sa mga uncertainties sa buhay, now that we know that God is light, sabi ni Haring David, whom shall I fear? No? Sabi niya, whom shall I be afraid? Okay? Kung may pinapangambahan tayo sa umaga nito, ilalamin natin ang Panginoon as our God. Siya magbibigay ng liwanag sa atin. At ang ilaw ng Panginoon, it is perfect, it is pure, and it is powerful. Okay? Next, the perfection of the light. Ang pangalawang dahilan, the presence of the light. No?
the presence of light. Ang presensya ng liwanag. Ano ang mangyayari sa atin when the light is present? Kung may liwanag tayo, ano mangyayari sa atin? Okay? Sabi dito, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Ang una na mangyayari sa atin, when the light is present, no? When we recognize God as our light, una, you need to decide. No? It's easy to make decision. Tingnan niyo po ito. Nasabi dito ni Apostol Juan, if we walk in the light, kung ikaw ay lalakad sa liwanag. So, John is inviting you to decide. You walk in the light. Kasi ganito ang mangyayari sa iyo. Sabi sa John 12, you will never walk in darkness again. Alam nyo, noong yung 1700s, talagang ayaw ng liwanag ng mga masasamang tao. Yung mga gumagawa ng kasalanan, ayaw nila sa liwanag kasi may expose sila eh. Di ba? Kaya nakagawa sila ng kasamaan ay dahil sa maliwanag. Although ngayon, kakapal ng mukha ng mga tao. No? Kahit broad daylight, no? Nagnanakaw, no? Nagre-rape, no? Pumapatay. Diba? Talagang gano'n na katindi ang kasalanan at alamak. No? Ang kasalanan ng tao sa mundo ito. Pero, sabi dito, ang promise ng Panginoon sa bawat isa, if you will decide to walk in the light, you will never walk in darkness. No? You will never be deceived again. No? You will have a strength to obey the Lord. No? Hindi mo na ma-experience ang destruction from Him. You will not experience death in Him. Diba? When you decide to follow the Lord. No? Magkakaroon na ng purpose ng buhay natin. Alam na natin kung anong gagawin natin because of the light of the Lord. Okay? So, nasabi ni Apostol Juan, when you recognize the presence of God who is the light, you have to decide, are you going to walk in His light? Kasi pagka lumakad ka doon, you will never walk in darkness. Wow! No? And then, nasunod, the light will give you direction. No? Ang sabi din, we have fellowship with one another. No? Pagka ikaw ay nagdesisyon na lumakad sa liwanag ng Panginoon, sino ang makikita mo? No? Sa daan ay nadadaanan ang mga mana ng Panginoon. No? You will have fellowship with one another. No? Hindi mo na makakasama yung mga makasalanan, no? Hindi mo na makakasama yung mga humahatak sa iyo sa kadiliman. Ang makakasama mo are those people who also wanted to walk in the light. At pagkakaroon kayo ng fellowship, you will share, no, a lot of things with one another. At ito po ang gusto ng Panginoon na maranasan natin. Lahat ng mga nasa kadiliman, no, pag sila ay naliwanagan, sila po ay magsasama-sama. Di ba mga gamo-gamo? Pagka may ilaw dyan, tapos yung ibang bahagi ay madilim, pag nakakita ng ilaw ang gamo-gamo, pupunta lahat dyan. Di ba? Talagang kahit na hindi sila magkasya dyan, talagang pupunta sila sa ilaw. Because for them, at ang ilaw ay isang attraction. Di ba? So tayo mga kapatid, kung tayo po ay nire-recognize natin na God is tayo po lahat. Hindi lang isa, kundi tayo po lahat mga kapatid. We have all the reason to be together and have fellowship with God. Di ba? Tayo po ay magpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon. Sapagkat sama-sama tayo na
Kita natin yung dinadaanan natin. Diba? Alam natin yung pupuntahan natin. Hindi tayo maliligaw sapagkat ang nagbibigay ng liwanag sa atin ay ang Panginoon. Hindi si pastor, no? Hindi si ate, hindi si kuya, hindi yung leader ninyo. No? Kasi kung doon kayo lagi titingin sa leader ninyo for direction, sasabihin ko po sa inyo, maliligaw kayo. Kung sa akin kayo titingin ng direksyon ng inyong pananampalataya, ililigaw ko kayo. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ako makapagbigay ng direksyon. It's only the Lord. Okay? Ang Panginoon po ang magdadala sa atin doon sa lugar na kung saan gusto natin marating. Okay? So, we have fellowship with one another. Sabi pa sa Psalm 119 verse 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Okay? So, ang salita ng Panginoon, ito daw ay ilaw ng aking paa at liwanag ng aking landas. So, siguro narinig na ninyo ang paliwanag dito kung ano ang difference ng lamp for my feet at difference ng light on my path. Pagka lamp for my feet, ang ibig sabihin, yung mga short distance lang. Pero pagka light on my path, mga long distance. So sa ating itong mga plano sa buhay, meron tayong mga short plans at meron tayong mga long plans. Di po ba? Like, ngayong araw na to, ano gagawin ko? How will I spend this day? Okay? So plano. Yan ang mga short, no? Or this year, anong gagawin ko ngayong 2026? Anong gagawin ko sa sarili ko? No? Anong gagawin ko sa aking Christian life? Diba? Anong gagawin ko sa aking career? Anong gagawin ko sa aking mga relationships? Okay, this year. Ang long term, no? In 5 years time, in 10 years time, no? Ano na kaya ang narating ko? O ano ang plano mong marating? Alam niyo ba, nasabi ng Psalm 119:105, God's Word can guide you. Even in your short plans and also in your long plans. Sa inyong pagpaplano ngayong umaga, sino ang gumagabay sa inyo? Sino ang nagbibigay ng lakas ng loob sa bawat isa sa atin? Mga kapatid, pagka na-recognize natin, in-acknowledge natin that God is light, He will guide us. His words will guide us. Even your short plans and also your long plans. Sabi pa sa Psalm 22 verse 8, basahin na po natin, when He begin, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Okay? So napakagandang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? I will instruct you and teach you in the way you should go. Na-experience nyo na ba na ipanalangin, Lord, lead me. Lord, teach me. Ano bang gagawin ko? No? Dumating na ba kayo sa point ng buhay ninyo na hindi lamang 4 roads ang inyong harap, no? Kundi mga 5, no? 500 ang iyong harap, hindi mo alam kung saan ang daan na pupuntahan mo. Diba? Alam niyo po ba, malalaman niyo lang kung alin ang tamang daan mo if we will ask the God of light to enlighten us. Ano ang best? Sa mga singles dito, no? Sino ba ang mapapangasawa ko? Sino ba ang sasagutin ko? No? Sino ba ang liligawan ko? Diba? Sa mga working dito, ano ba yung best work? No? Anong gagawin ko sa aking career? Diba? Sa ating family, yun din po. Alamin natin, how are we going to guide our family? Let us ask that. Kasi ang promise niya, sabi niya, I will instruct you, teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Napakaganda po nung sinabi ng Panginoon, with my eye. Ibig sabihin, tututuwa ka niya. No?
na experience nyo na bang magpalakad ng bata na bago pa lang lumalakad? Na-experience nyo na ba yan? No? Inaakay-akay mo. Tapos, binitawan mo siya, tapos nagtuloy pa rin siya sa paglalakad. Pero ikaw, hindi maalis yung mata mo sa kanya. No? Nung si Jen ay 2 years old, nag-start siya lumakad. No? Doon kami sa basketball court. Nung binitawan ko siya, nakakalakad na siya, hindi ko ginawa na, uy, nakakalakad niya, bahala ka na dyan. Umuwi ka na mag-isa mo. Uuwi na ako. Hindi gano'n ang ginawa. Kundi tinignan ko siya hanggang saan siya makakaabot. No? At gano'n na siya kalakas. At pagka medyo malutumba na siya, takbo ko, tapos sasaluhin ko siya. Ganun ang gagawin sa atin. When we ask Him, no? When we acknowledge that He is our life. No? Sabi niya, I will instruct you, teach you, no? And I will guide you. So ngayon umaga mga kapatid, sino ang inyong gabay sa inyong paglalakbay sa buhay? Is it God? When we ask God to help us, ito po ang gagawin sa atin. Okay? Then, hindi lamang direction, but deliverance. No? When God's light is present, we will experience deliverance. Sabi dito, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi porke at nasa atin na ang light, hindi na tayo madadapa, hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo magkakasala. No? Nakakakumit pa rin tayo ng mga pagkakamali. Pero, the Lord will always deliver us. Why? Because the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Tayo po ay laging lilinisin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Okay? Kumbaga, ang picture po nito, the Lord will show us, no? Dahil sa maliwanag na, makikita na ninyo yung mga hindi nyo dapat puntaan. Makikita ninyo na yung mga dapat nyo iwasan. Di ba? Di ba pagka nag-brown out, madalas bumabangga tayo sa bumabangga tayo sa cabinet, no? Natatalisod tayo. Ang pinaka-ayaw kong matalisod ako, yung hindi ng toast mo, grabe, nakagalit talaga yun pagka yung tinamahan. Na-experience na siguro yun, Pero mga kapatid, when God is our light, in-introduce niya, that He is our light, that God is our light. Why? Sapagkat kung i-acknowledge natin Panginoon sa our life, He will always deliver us. Ipapakita niya sa atin yung mga mali natin, yung mga dapat natin i-let go sa buhay natin, yung mga dapat natin bitawan sa buhay natin. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, sapagkat pag may mga bagay na pinapalet go ang Diyos sa atin, ibig sabihin nun makakasama yun sa atin. Di ba? Kaya huwag tayong manghinayang, no? Huwag tayong matakot, no? Kasi papalitan ng Panginoon. Di ba? Hindi tayo papabayaan ng Panginoon, tandaan po. Sabi nga kanina sa talata na binasa natin, the Lord will instruct us, will guide us sa mga gagawin natin sa buhay. Okay? So, yun po ang makikita natin. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. The Lord has solved the greatest problem of man. No? At ito po yung kasalanan na magdudulot sa kamatayan. At the only way para makaligtas po tayo dito is through the blood of the Lord Jesus Christ. And because of His blood, nagkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating. We were delivered sa destruction na nakaabang po sa atin. Okay? So, nakita natin yung pangalawang dahilan kung bakit God is the God
who is the light, or who is light. Una, because of the perfection of light, because of the presence of light, and thirdly, because of the purging of light. No? Ang paglilinis ng liwanag, imagine, paglilinis pala ang liwanag. No? So, makikita natin dito, sabi sa verse 8 and 10, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Okay? So, eto, no? Pagka sinabi mong hindi ka nagkakasala, niloloko mo ang sarili. Hindi mo niloloko yung mga tao, no? Hindi mo niloloko ang Diyos, no? Kundi niloloko mo ang sarili. At siguro, lahat tayo dito ay niloko na-experience na ng panloloko. Di ba? At wala siguro dito natutuwa na siya ay niloko. No? Siya ay na-scam. Di ba? At wala siguro gusto pumuli or maging part ng buhay na siya ay lokohin. Di mo ba? Pero dito sa puntong ito, mga kapatid, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. No? And then sabi ko dito, if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Mga kapatid, when we acknowledge that God is the God of light, lilinisin ito, ipapakita nito sa atin kung anong laman ng ating puso. That we always deceive ourselves. Alam niyo po ba yan? Alam niyo bang niloloko niyo lagi? Niloloko lagi natin ang ating mga sarili. No? Bawa sa mabawal na pagkain. Minsan lang. No? Ngayon lang. Meron akong pamangkin, sinundo ko sa airport. 2 years na siyang vegan. No? Or vegetarian. Kaso, pagdating na dito sa Pilipinas, ang sabi ng kanyang nanay, doon tayo kumain sa Chowking. Loria. At sabi ng nanay ay siya, huwag araw-araw ang Loria, ha? Iba-iba naman. Tapos, nung malaman kong vegan siya, sabi ko sa kanya, paano ngayon na dito sa Pilipinas? Iba eh. Iba itong bakasyon sa Pilipinas. So, ito ay yung cheap month. Kasi halos isang buwan sa dito. Okay? So, alam nyo, yun, parang niloloko natin doon ay ating mga sarili. Cheap month. Ako hindi ko pwede gawin yun. No? Sapagkat pag ginawa ko yun, 1 week ng cheat week, yun, magiging natural na ulit. Kakain na ulit ako ng marami. No? Mahihirapan na ako ibalik ulit. No? Yung disiplina. Okay? So, dito, mga kapatid, when we are exposed to the light, ipapakita ng Panginoon ano yung ating spiritual condition. It will expose, or it exposes our condition. That we deceive ourselves. No? Hindi lang, at dahil sa dinideceive natin ng ating mga sarili, dinideceive na natin ang iba. Di ba? Alam niyo ba na pagka tinanong kayo, ito, unconsciously, di ba pagka tinanong kayo, oy, kumusta ka na? Ano madalas sa sagot natin? Okay lang. Alam niyo bang niloloko niyo sa sarili? Pagka sinasabi. Niloloko niyo yung iba pagka sinasabi. Because in reality, now if you just admit, you are not okay. We are not okay. Marami tayong mga pinagdaan. Kaya nga, when we expose ourselves to the light, ang gagawin ng Panginoon, aayos niya tayo. No? Sabi dyan, sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Basahin niyo po natin. Ready? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Alam niyo po nung binasa ko, na-realize ko sa sarili ko, wala akong karapatan
na sabihin sa Panginoon na, Lord, bakit hindi po ako binibless? Eh, ganito naman ang ginagawa ko. Nakuha niyo po. Kasi the Lord searched the heart and examined the mind. Kita niya kung ano ang motive mo. Bakit mo ginawa yun? No? Nababasa niya kung ano yung nasa isip. Kaya, tapos isabi ko dito, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So, ang sabi dito sa verse 9, the heart is deceitful. So, ano ang ina-expect mo na ibibigay sa iyo ng Panginoon when you are deceiving yourselves? When we are deceiving ourselves, when we are deceiving God. Diba? Kaya, kailangan i-check lagi natin ang ating mga motibo. At, i-check natin kung ano ba yung ginawa natin bago tayo maningil sa Panginoon. Sometimes, lagi tayo nagbabargain, di ba? Lord, faithful naman ako. Ako ang pinaka-madalas, ako ang pinaka-tapat sa pag-attend. No? Lagi akong nagko-quiet time. Lagi kong binabasa yung pinupost ni Pastor Eleno sa ating ate Aline. No? Nasa numbers na ako. Di ba? So, mga kapatid, ngayon kong umaga, may mga times pa sinisigil natin ang Panginoon. Bakit hindi mo ako binibigis? Bakit hindi mo sinasagot ang aking mga prayers? Sana mga kapatid, ngayon umaga, ito yung maging neutralizer ng ating nararamdaman. God knows you. No? Nababasa niya yung nasa puso, yung motibo. At kung ano yung nakikita niya, ano ang motibo ba kung ginagawa yun na kanyang ginagatin pala. So again, ang gusto ko makita natin dito, this light purges us. Ipinapakita nito kung ano ang laman ng puso natin. Kung ano talaga tayo. No? Our spiritual condition, kailangan talaga natin ang Panginoon. Sapagkat kung sa sarili lang natin, kung sisikapin lang natin na maging pure ang motibo natin, hindi po natin kaya. Ang makagawa lang ng beauty ng motive is tumingin tayo ng tulong sa atin. Ipakita niya sa atin ano ba yung mali natin ginagawa. Okay? At sabi pa dito, it does, hindi lang exposes our condition, but it explains the solution. Yun ang maganda sa Panginoon. No? Yun ang maganda rin sa salita ng Diyos. Ipapakita niya yung mali mo. No? Ipapakita niya yung mga weaknesses mo. Ipapakita niya yung mga kakulangan mo. And then, He will explain the solution. No? Ipapakita naman niya sa iyo. Paano mo aayusin? Diba? Sabi dito, sa verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, kung gusto mo maging maayos ang motibo mo, no? Kung gusto mo maging maayos ang takbo ng isip mo, humingi ka ng tawad sa Kanya. Ang sabi niyan, we confess. Ang ibig sabihin po ng confess dyan, ay hindi lang yung iisa-isahin yung ginawa mo kasalanan. Ang kahulugan po ng confess dyan is, you will agree. You will admit na mali mo talaga yun. No? Na nag-agree ka sa Panginoon na ayaw ng Diyos yun. Kasi sometimes, katulad ng isang congressman, di ba? Na panood yun. Gina-justify natin, no? Pina-qualify natin yung ating kasalanan. Ginawa ko ito kasi dahil sa'yo. Di ba? Kaya ako nagkaganito. Kumbaga, pinapasa natin yung blame sa iba. Pero ang ibig sabihin ng confession dito ay inaamin mo na ginawa mo yun. Wala kang ibang sinisisi. At ang isa pang ibig sabihin po ng confess dito ay you are asking God to forgive you and you're asking God to give you strength not to do it again. Yun po ang ibig sabihin ng confess dito. Kasi kung yan, pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, tama, nasaktan kita. Tama, mali ako. No? Pero kung wala kang intention na hindi na gawin yun, hindi yan confession.
Kasi ang true confession ay, ang pangatlo nun ay sisikapin mo na iwasan siya. Okay? At ano ang pangako ng Panginoon? He will forgive us and purify us. Hindi ka lang niya papatawarin. Lilinisin ka niya. No? Kung halimbawa, ikaw ay may utang sa tindahan, yung listahan mo, hindi lamang niya i-cross. Pupunitin pa niya yung page na may utang ka. Para pag tinignan ulit yung listahan ng mga utang, wala ka na doon. Wala ka ng trace. That's how God forgives. Salamat sa Panginoon. May kakayahan siyang maningil. No? At yun niya, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung ginawa mo in the past. At alam niya kung ano pa yung gagawin mo in the future. Pero ang ibig sabihin po nito, ng forgive and purify, hindi ka nasisingilin ko sa dati. No? Alam, nagkasala ka ngayon, hindi sasabihin ng Panginoon na, oops, gumawa ka ng kasalanan noon na. No? So, dadagdagan ko yung parusa sa'yo. Hindi. Basta ito ay hinihingi mo ng tawad. Itatapon na ito ng Panginoon from east to the west. No? Sa ilaliman ng dagat. Ibig sabihin, kakalimutan na niya pa na ito ng Panginoon. That's how God forgives us. At ito ang solusyon na bibigay sa atin ng Panginoon. When the light exposes our condition. Imagine, ito ang gagawin natin. Hindi tayo paparusahan ng Panginoon na kailangan mo. Donate ka i-donate mo yung kalahati ng kayamanan mo sa mga mahihirap. No? Kailangan magpapaharo ka sa krus. Hindi ganun ang kondisyon ng Panginoon. Sabi niya, you confess your sin. Salamat sa Panginoon sapagkat ipinakilala ng Panginoon ang sarili niya sa pamagitan ni Apostol Juan. No? That he is the light. Kaya ang ginawa mo ni Haring David sa Psalm 32 verse 5, basahin na po natin. Ready? Begin. Then I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sins. So, naniniwala ako na ito yung tatlo na dapat nasa puso natin when we ask forgiveness. We acknowledge, no, we will not cover up. No. And then, let us confess, sabihin natin sa Panginoon ano yung mga pagkakamali natin. At pagka ginawa po natin yan, sabi niya, the Lord will forgive us. At tanggalin niya yung guilt natin sa mga pagkakamali na ginawa natin. So mga kapatid, ngayon kung umaga, may tatlong dahilan tayo na nakita bakit nagpakilala ang Panginoon, no? The God who is light. No? Ang una, because of the perfection of the light, the presence of the light, and the purging of the light. Mga kapatid, ngayong umaga, nawag mas maging maayos ang lakad natin as Christians sapagkat nasa atin ang liwanag. Tayo pinalala. Dakilang Diyos, salamat po sa katotohanan ng inyong pong salita. Sometimes, we don't like the light sapagkat comfortable kami sa darkness. Pero, Panginoon, salamat po sapagkat sa kabila ng ganung kagustuhan namin, hindi mo pinayagan ang desire ng puso namin. Sapagkat alam mo na mapapahama kami if we remain in darkness. Kaya kami ay iyong pinurso. Kami, Panginoon, ay iyong nilapitan upang kami ay iligtas sa tiyak na kamahalan, sa kadiliman, sa kasinungalingan, at kami ay dinala mo sa kaliwanagan. Nawa kami lahat ng mga bata ng Panginoon. Kami ay lumakad na naayon po sa iyong maloob. At nawa panghawakan namin ang iyong pangako that you will always guide us, instruct us, and watch us with your eye. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, sa mensahe ngayong umaga, hindi nga
pangwakas sa pag-aawitan, hinihiling ko bago sila tayo bumisi tayo. At awitin po natin ang katotohanan nito. Stepping in the light. Tunay nga po encouragement sa atin. Pagkatapos natin makilala ng ating Panginoon Kristo, siya ang ilaw, inaan niya ang bawat isa na magtiwala, magpasakot sa ating Panginoon. Let's sing all this outside. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy, oh happy, the songs that we bring. Oh, beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, bearing paths of light. Pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from the way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy, oh happy, our praise and His name. Beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Walking in footsteps of gentle forbearance, footsteps of faithfulness, mercy, and love. Looking to Him for the grace we promise. Happy, oh happy, our journey along. Walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting paths of light. Trying to walk in the steps of the Savior, upwards and upward to follow our guide. When we shall see the King in His beauty, happy, oh happy, our place at His side. Oh, beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, letting the paths of light. Okay, hinari si Brother Jairo. Isa tayo sa panalangin. Kaya ngayon naman, hindi pa kami nagkakasalamat kami na dinala niyo kami sa pakay sa bahay niyo ngayong araw na ito. Salamat. Hinayaan niyo kami na makakaanin niyo yung salita at magtutulungan yung araw na ito. Salamat ka na pinakita niyo na kayo ay tumingin sa puso namin at alam niyo ang laman nito. At salamat ka naman na kayo ang liwanag na merong power para pagbaguhin natin mga buhay. Salamat ka naman na pinakita nyo na kailangan namin sumunod sa inyo. Kasi kung apart from you, Panginoon, wala kami magagawa at mapapaliwala lang kami, Panginoon. Kaya hiling ko ay patuloy kayo ang manguna sa amin, kayo ang patuloy na kumilos sa amin para patuloy kami mag-aral ng iyong salita at ito ang maging gabay namin sa aming pang-araw-araw. Panginoon, kayo sana manguna sa amin sa natitira po gawain yung araw na ito sa darating na libro. Ilayin niyo kami pa rin sa kasalanan at patuloy niyo kami ilapit sa inyo. Binili ko sa Panginoon Jesus. Amen.